Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Jairo LC. Na-attract ako dito sa picture si then General Angelo Reyes at saka si then Senator Antonio Trillanes. Ang caption, February 8, 2011, hinubaran ng dagal bago nagpakamatay. The Angelo Reyes tragedy. So medyo it brings back memories to me dahil tandang-tanda ko itong pangyayari ito. Ito, noong kasagsagan ng investigasyon noong 2011, tumatak sa publiko ang mainit na palitan sa Senado. Walang preno ang paghamon ni Antonio Trillanes IV kay Angelo Reyes. Ito ang hamon, salita ni Trillanes. Class 1995, napaka bata. Si General Reyes is, kung hindi ko nagkakamali, class 1966. I'm not sure kung anong class siya. Very senior. Wala kang reputasyon na dapat protektahan. Oh my God. Sakit yun. Both of them are PME graduates. Alam mo, sa military, sa PME, napaka-importante sa kanila yung seniority. Nakakatuwang, nakakita na ako ng pag-uusap yung isa, colonel lang. Kailan mas senior. Yung kaharap niya, 2-star, 3-star, 4-star general. Ang 4-star general na mas junior sa PME, nagsiser doon sa full colonel. Ito, retired ng full colonel Tapos yung full colonel, tinatawag lang niya ng first name ang 3 or 4-star general. Ganyan sila napaka embedded sa kanila yung respect, seniority. And nakakatuwa. Hindi lang sa PME yan, kahit sa amin na sa non-PMEers. Pag may kausap ko na opisyal, mas senior sa akin ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon na pumasok sa serbisyo, nagsiser ako. Tapos siya, huwag kang mag-sir sa akin. Sabi, dapat akong mag-sir. Hindi, sir. Nauna kang pumasok sa serbisyo. Ganyan tayo, seniority. So dito, very proud Senator Trillanes, class 1995, sinabihan niya ang isang very senior member ng 4-star general, wala kang reputasyon na dapat proteksyonan. Masakit. Batay sa mga testimonya at paratang wala pang pinal na hatol sa korte, ngunit sa mata ng publiko, tila hinatulan na. Para sa pananaw ng marami, isang dating general ang nasalang sa matinding paghusga sa harap ng buong bansa. At noong February 8, 2011, natagpuang wala ng buhay si Reyes sa puntod ng kanyang ina. Isang trahedya yumanig sa Pilipinas. Isang paalala, sa korte may proseso, pero sa publiko, minsan isang linya lang sapat na para wasakin ang dangal. Ako, nalulungkot ako dito kay General Reyes. Kasi yung iniimbestigahan, paratang pa lang yun na allegedly, pag-retire ni General Reyes, nakatanggap siya ng 50 million pesos pabaon. So, iniimbestigahan sa Senate hearing. Wala pang conviction. Dapat ang mag-convict nun, korte. Wala pa. Inakusahan lang at isang batang-batang PMAer na nakatunton lang sa Senado,
nagsalita siya ng napakasakit sa isang ano. To me ang pagkakakilala ko kay General Reyes, hindi naman siya santo, but he is a very good leader. Saludo ako sa kanya. Yung 2001 ba yun, yung ERAP incident, para maiwasan ang bloodshed, yung leadership ni General Reyes, nakumbinsi niya ang buong armed forces, na-influensya niya ang PNP. By that time, Lacson ang PNP chief. Because of good leadership, respetado si General Reyes eh. Nakonbinsya na magkaisa ang AFP-PNP, mag-withdraw ng support sa isang sitting president na nasasangkot sa anomalya, kaya nagkaroon ng turnover of power. Kaya to me, nakakalungkot para sa akin yung nangyari kay General Reyes. Iniimbestigahan pa lang, kailang hindi niya nakayanan yung mga salitang narinig niya sa isang mas batang premier. Wala kang dangal na dapat protektahan. And sa mga narinig ko after that, maraming nagalit sa pangyayari. Ang simpatya nila, halos lahat, napunta kay General Reyes. Yun ang predicament na nakita ko nung mga incidenting iyon. Kaya, ito na naman, ex-Senator Trillanes, ang binabanatan niya, Duterte family, kung anong sinasabi, lalo ng ating VP Sara, magsasalita siya bilang resource person o testigo sa hearing on April 22. But wala na akong pare-parehas lang sinasabi ni Trillanes. Nasabi niya na noon nung bago mag-eleksyon noong 2016, nung nangunguna na si Tatay Digong natin, lumabas yan Trillanes, nagpasabog ng mga bank records, kunuhay, anti-money, pulveron money, kung ano-anong sinasabi. Kailang walang epekto. Nanalo pa rin landslide si Tatay Digong. Kaya pasabog ni Trillanes sa April 22, kuwitis yan. Sige, tingnan natin kung anong bagong mailabas ni Trillanes laban kay VP Sara at sa mga Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero. So, mauna niya ang iyong pag-aatupan. O karon managid sa pagatop. O natupan na gyud. Salamat to Diyos nga di na kumaulan na sa Ginoo nga ug nagtabang sa sin. Kay ngano nga di. Kabalay nako. O so pila di ay katuig ang imong balay imong gipulian sa atop nga gaulan na ang imong atop pila na da ito katuig. Isa. Isa na katuig. Sa daan naman gud to nga sin sa ako na lang gipamunit.
Oo, so karon nakaatop na gyud ka. Nakatop na ko. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kaayo.